UNTV News Worldwide. Oy, hello sa lahat ng ating mga kasangbahay sa buong mundo. Salamat sa Diyos sa panibagong araw po at mabuting pagkakataon na bigay sa atin. Hello sa iyo, Bert. Kamusta na? At ganoon din sa ating mga kasamang global correspondents. Ang oras na po natin, 33 minuto makalipas ang alas 4 ng madaling araw. Good morning, Kuya, at magandang umaga mga kababayan sa Pilipinas. Yes, it's a beautiful Tuesday. It's a beautiful day. Hello, Noel, at syempre hello sa ating mga kasambahay sa buong mundo. Sabah Al-Khair, Guten Morgen, Buenos Dias, Ohayo gozaimasu, good morning at magandang umaga din dito sa Middle East. Ngayon ay araw ng Martes, October 10, 2023. Mula sa Dubai, United Arab Emirates, ako si Bert Cerudo. Mula sa Edmonton, Alberta, Canada, ako si Noel Poliarco. Maghahatid sa inyo ng umaatikabong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. UNTV News Worldwide. Sa ating global headlines. Israel-Hamas war nagdulot ng dagdag na pressure sa US House Speaker crisis. Pro-Palestinian rally isinagawa sa Sydney, Australia. Israel nagdeklara ng total blockade sa Gaza. Pagkain, tubig hindi makakapasok. Thailand gumagawa ng paraan upang mapalaya ang mga Thais na na-hostage sa Israel. $5,000 na pabuya ibibigay ng PETA para sa witness sa mga iniwang pusa sa disyerto. Thailand nagkaroon ng leptospirosis outbreak dahil sa patuloy na pag-ulan. Una sa ating mga umaatikabong balita, nanawagan ang Israel ng karagdagang military assistance sa US, bunsod ng mga pag-atake ng Hamas militants sa bansa. Kaya naman nahaharap ang US House of Representatives sa panibagong pressure, kaugnay ng agarang pagkilo sa pagpili ng kanilang bagong tagapagsalita. Ito ang umaatikabong balita ni Axis Salem. Nahaharap sa panibagong pressure ang US House of Representatives kaugnay ng agarang pagpili ng bagong House Speaker. Formal na kasing nagdeklara ng giyera ang Israel laban sa grupo ng Hamas noong linggo, October 8. Kasunod ito ng inunsad ng malawakang supresang pag-atake ng Gaza militants sa Israel noong weekend na nagresulta ng daang-daang casualties at mahigit 2,500 sugatan. Bunsod nito, nanawagan ang Israel ng karagdagang tulong pangmilitar sa Estados Unidos. Noong 2016, nangako ang Amerika na magbibigay ito ng $3.8 billion na annual aid sa Israel sa ilalim ng administrasyon ni dating US President Barack Obama. Nakapaloob sa 10-year aid deal ang garantiya ng pagsusupply ng US ng mga armas, ammunition, at iba pang military assistance sa Israel. Kaya naman nais ng ilang mamabatas mapagkasunduan kung paano ang gagawing hakbang sa pagsulong hinggil sa pinakamahihirap na issue na kinakaharap ng US House of Representatives. Samantala, posibleng pagbotohan sa huling bahagi ng linggong ito ang magiging kahalili ni dating US House Speaker Kevin McCarthy. Axis Salem, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang pro-Palestinian rally ang pinangunahan ng Palestinian Action Group Sydney bilang protesta sa suporta ng Australia sa Israel. Libu-libong protesters ang nag-ipon-ipon muna sa town hall bago sabay-sabay na nagtungo sa Sydney Opera House. Ito ang umaatikabong balita ni Danny Del Lleva. Ipinakita ng Australia ang suporta nito sa Israel sa pamamagitan ng pagpapailaw ng iba't ibang gusali sa bansa sa kulay ng Israel flag, blue and white. Ipinagpasalamat ni Israel Ambassador to Australia, Amir Maimon, ang nasaksihang pagkukulay asul at puti ng Australian landmarks, kabilang na ang Sydney Opera House. Subalit nagdulot ito ng kaguluhan sa Opera House. Dito, nagtagpo ang libu-libong taga-suporta ng Palestine Action Group Sydney sa Town Hall Sydney at sabay-sabay naglakad patungo sa Opera House bilang protesta sa pagpapailaw ng sails ng Sydney Opera House sa kulay ng Israel flag.
Hiling ng grupo na ihinto ng Australia ang ugnayan sa Israel. Naniniwala naman si Australia Prime Minister Anthony Albanese na hindi dapat matuloy ang protesta. Ikinalungkot ni Deputy Prime Minister Richard Marles ang pag-atake ng Hamas sa Israel dahil ang mga biktima ay mga inosenteng mamamayan, dahilan upang ituring na kaso ng murder ang pangyayari. Danny De Lieva, UNTV News and Rescue, Australia. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi na makakapasok ang kahit anong supply sa Gaza Strip na sakop ng Hamas militants. Samantala, marami ng mga bansa ang nagpahayag ng kanilang suporta at pakikiramay sa Israel. Ito ang umaatikabong balita ni Charles Corpus. Supply ng tubig, pagkain, kuryente at gas na kinakailangan sa araw-araw ng mga residente ng Gaza ang hinaharang ng Israel sa total blockade nito sa lugar. Tinatayang nasa 2.3 milyon na tao ang nakatira dito na isa sa pinaka-densely populated na lugar sa mundo. Nagsimula ang Israeli blockade sa Gaza noong June 2007 kung saan kontrolado nito ang airspace, territorial waters pati na rin ang 2 sa 3 border crossing points ng Hamas-run area. Ayon kay Israel Chief Military Spokesperson Daniel Hagari, kontrolado nito ang communities at nagkaroon ng mga isolated incidents kahapon. Subalit maaari pa rin aniyang mayroong mga terorista sa rehiyon. Samantala, patuloy pa rin ang pagsisikap ng mga otoridad na malaman kung ilang sibilyan at sundalo ang kinuha ng mga mandirigma ng Hamas sa gitna ng kaguluhan at dinala pabalik ng Gaza. Nagpahayag na rin ng pakikiramay at suporta ang ilang bansa sa Israel, kabilang na rito ang bansang Pilipinas, USA, Canada at marami pang iba. Charles Corpus, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nakikipagtulungan ang Thailand sa Jordan, Egypt at Malaysia upang makipagnegosasyon at mapalaya ang mga Thai citizens na hinostage ng Hamas militant group sa Israel. Nasa mahigit 1,000 Thais naman ang nagnanais na makabalik na sa Thailand, ayon kay Jakapong Sangmani, Deputy Foreign Minister ng bansa. Subalit sa ngayon, hindi pa bukas ang airspace ng Israel para sa mga nais mag-evacuate. Nasa 12 Thais na ang nasawi, 9 sugatan at 11 ang hinostage ayon sa Thai government. Nasa 30,000 ang mga Thai nationals ang naninirahan at nagtatrabaho sa Israel. Isa rin ang mga Thais na pinakamaraming working migrant groups sa Israel. Kinakaharap ng maraming paaralan sa Northern Ireland ang pagkakaroon ng unsustainable finances. Ito ay dahil sa pagbabawas ng Kongreso sa annual budget allocation para sa edukasyon. Ito ang umaatikabong balita ni Val Onia. Binawasan ng Kongreso ng Northern Ireland ng 70 million pounds o 4.8 trillion pesos ang budget allocation para sa Department of Education ngayong taon. Kaya naman inaasahang nasa 60 million pounds o 4.1 trillion pesos ang magiging kakulangan ng mga paaralan ayon sa isang committee hearing ng Education Authority o EA noong Setyembre. Ibinabala ng pinuno ng pinakamalaking primary ng Northern Ireland na hindi sasapat ang budget upang mabayaran ang kanilang staff. Ito ay dahil dito ginugugol ang malaking bahagi ng budget ng mga paaralan sa Northern Ireland. Ang ibinibigay na taunang pondo sa mga paaralan mula sa Department of Education o DE ay batay sa bilang ng mga mag-aaral na mayroon ito. Kinababahala naman ng isang committee ng Education Authority ang magiging epekto ng kakulangan ng budget para sa DE, gaya na lamang ng pagmamantinin ng mga paaralan at ang pagbabayad para sa special education needs, school transport at meals. Subalit ayon naman sa mga opisyal ng EA, tinataya nilang sapat ang budget na inilaan ng pamahalaan para makatakbo ng maayos ang mga paaralan. Val Onia, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasa 150 mga pusa ang inabandona sa isang desyerto sa UAE noong linggo. Kaya naman magbibigay ang isang animal rights group
ng pabuya sa sinumang makapagtuturo sa gumawa ng krimen na ito. Ito ang matikabong balita ni Bradley Robuza. Magbibigay ng $5,000 na pabuya ang People for the Ethical Treatment of Animals o PETA sa makapagbibigay impormasyon sa umabandona sa 150 pusa sa gitna ng Al-Fala Desert sa Abu Dhabi, United Arab Emirates noong nakaraang linggo. Mula sa 150, 90 lamang rito ang nakaligtas. 62 sa mga ito ang tuluyan ng nasawi. Naipag-alam agad ang insidente sa Abu Dhabi Department of Municipalities and Transport o DMT matapos mapansin ng mga residenteng nakatira sa Al-Fala area ang pagdagsa ng mga nanghihinang pusa habang naghahanap ng makakain at maiinom. Kaya naman nagsagawa ng investigasyon ang DMT sa pinanggalingan ng mga ligaw na pusa at napag-alamang inabandona ang mga ito sa Al-Fala Desert. Nagbigay naman ng tulong ang 6 na veterinary clinics sa syudad sa pamamagitan ng pagsasagawa ng libreng gamutan sa mga pusang na-recover na may sakit. Ang ilang animal lovers naman ay nagpamigay rin ng ilang sako ng cat litter at pagkain sa mga cat survivors. Matapos ang 14-day isolation period, kung hindi dumating ang owners ng mga pusa, tatanggap ang mga ito ng vaccine at identity passports upang maihanda sa sinumang nagnanais umampon. Nananawagan naman ang DMT sa mga residenteng may impormasyon hinggil sa insidente at may nalalamang iba pang pang-aabuso sa mga hayop ay agad na ipagbigay alam sa mga otoridad. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nahaharap ngayon ang Thailand sa isang leptospirosis outbreak dahil sa patuloy na pag-ulan sa bansa. Mahigit 30 na ang nasawi at libo-libo naman ang may impeksyon. Ito ang umaatikabong balita ni Rowena Diaz. Umabot na sa 31 tao ang naitalang nasawi at 2,700 tao naman ang infected dahil sa sakit na leptospirosis o tinatawag na rat fever. Pinapayuhan ang mga mamamayan ng Thailand, pangunahin na ang mga magsasaka na mag-ingat sa sakit na kumakalat, gayong patuloy ang pag-ulan sa bansa. Nagpabala rin naman si Dr. Tawichai Wisinayutin, Director of the Disease Prevention and Control sa publiko, na ang sakit na leptospirosis ay mabilis na kumakalat sa mga lugar na binabaha. Kaya naman ang matagal na exposure o paglalakad sa tubig o putik na walang proteksyon sa paa ay high risk sa pag-contract ng disease. Nagpaalala naman ang mga otoridad upang makaiwas sa leptospirosis. Una, iwasang maglakad ng nakapaalamang. Kung kailangan, magsuot ng malinis na plastic bag sa ibabaw ng sapatos. At pagkatapos, siguraduhing maghugas agad gamit ang sabon at tubig. Kung may sugat naman, siguraduhin takpan ito ng waterproof bandage para maiwasan ang direct contact sa mga kontaminadong tubig. Ensure proper drainage, kontrol at puksain ang mga daga sa lugar. Kung nakararanas naman ng mga sintomas gaya ng mataas na lagnat, pananakit ng katawan at pagsusuka, magpakonsulta na agad sa pinakamalapit na pagamutan. Rowena Diaz, UNTV News and Rescue Thailand. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hinihikayat ang mga residente sa Johor, Malaysia na magsuot ng face mask sanhi ng tumitinding haze sa lugar. Samantala, itinanggi naman ng Indonesia na sila ang dahilan ng masamang hangin ngayon sa Malaysia. Ito ang umatikabong balita ni Maya Barquez. Kinakaharap ng ilang mga lugar sa Johor, Malaysia ang pagkakaroon ng Unhealthy Air Pollutant Index o API. Ito ay dahil di umano sa mga pagsusunog ng mga plantasyon sa Indonesia. Ayon kay State Health and Unity Committee Chairman Ling Tiansun, dahil sa panganib sa kalusugan dulot ng haze, hinihikayat niya mga mamamayan sa estado na magsuot ng face mask bilang proteksyon laban dito.
Ayon pa kay Mr. Ling, dahil sa kasalukuyang quality ng air sa Johor, mahalaga lalo na sa may mga problema sa respiratory ang pagsusuot ng face mask kapag lalabas. Pinayuhan din niya na bawasan o di kaya ay iwasan ng mga outdoor activities, mag-hydrate at uminom ng mas maraming tubig upang maiwasan ang sore throat. Sa mga makararanas ng hindi maayos na pakiramdam ay pinayuhang agad magtungo ang mga ito sa mga pagamutan. Sa ngayon, ang mga ospital na pampubliko sa Johor ay nakahandang magbigay ng lunas sa mga haze-related illnesses. Samantala, papayagan naman ng Ministry of Education ng Malaysia ang mga estudyante na makapagsuot ng sports attire upang maging komportable ang mga ito dahil sa init na dulot ng haze. Sa ngayon, hinihintay ng Malaysia ang tugon ng Indonesia ukol sa aksyon na kanilang gagawin upang malabanan ng haze na nakakaapekto sa bansa. Subalit itinanggi ng Minister ng Environment and Forestry ng Indonesia na si Siti Nurbaya Bakar na may kinalaman ng Indonesia sa nararanasang haze ng Malaysia. Maya Barquez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Maaaring magkaroon ng higher risk of heart complication ang mga unvaccinated persons na nakarecover sa COVID-19. Base ito sa pag-aaral na isinagawa ng isang universidad sa Singapore. Ito ang umaatikabong balita ni She Remigio. Pagkapagod, pagkakapos ng hininga, problema sa memorya at komplikasyon sa puso. Ilan ito sa lingering after effects na naranasan na mahigit 900 unvaccinated na nakarecover sa COVID-19 infection. Natuklasan nito sa test at medical claim records sa mahigit 100,000 residente ng Singapore sa isinagawang pag-aaral na ito ng Nanyang Technological University. Tinatayang 56% naman sa mga ito ay nagkaroon ng heart complications gaya ng heart failure, stroke, and blood clots matapos ang isang taon. Nakita rin na 311 unvaccinated people ay nagkaroon ng abnormalities sa kanilang heartbeat dulot ng pagkaka-infect sa COVID-19. Sa kasalukuyan, humaharap ang bansa sa COVID-19 infection wave dahil sa daily cases na naitala na umabot sa 1,000 hanggang 2,000 noong nagdaang 2 linggo. She Remigio, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ayun, mabilis ang oras, Noel. At eto na, ang hindi natin makakalimutan at pinakaabangan ng marami. Noel, pwede bang bumati? Pwedeng-pwede! Narito ang pagbati ng ating kababayan. Dito po sa Edmonton, Canada, ako po ay si Sis Apple. Binabati ko po ang mga kapatid sa Pilipinas at sa Taiwan po. Sana po ay nasa mabuting kalagayan po kayo. Pati na rin po sa mga kapatid sa buong mundo. Salamat po sa Diyos. Yon, at ako naman, hello kay Kenneth Tobias, kay Brad Dionisio Cornista, kay Brad Reggie Avila, ganoon din kay Brad Danny and Sis Rosa Cruz, kay Brad Marlon Tapispisan, at hello din kay Brad Daniel and Sis Esme Cabradilla. Salamat sa magandang paggugupit. Kay Nanay Nieves Yaya, kay Nanay Rosario Almazan, ganoon din po kay Brad Purdy and Sis Evelyn Astadan, kay Madeleine Abong Garcia, kay Bebot and Hernan Galicia, Aileen and Jess Torres, Gracie Lumabong, kay Brad Ding and Sis Evelyn Velasco, Brad Joms and Jean Trampe, kay Brad Romy Pagkalinawan, kay Malu and Maria Santa Catalina, Mario rather, kay Brad Jesse Reyes at ganoon din kay Brad Fernando at sa lahat ng mga taga-subaybay po natin araw-araw sa lahat ng programa natin sa UNTV at of course sa aking mahal na asawang si Erwina at kay Joanne and Juan. Bert? Yes, binabati po natin ang lahat ng ating mga taga-subaybay sa buong mundo at dyan sa Pilipinas, si Apong Mading at si Darang Aida, ang Alboroto family, dyan sa Calipogi, si Mr. Adelardo at saka si Ms. Josepina Cañada. Dito naman po sa Dubai, hello po kay Sis Jella at sa kanyang anak na si Noah Ishima. Sa ating mga kaibigan dito sa Abu Dhabi, Sis Fatima and Brad Hero, Sis Pat, Sis Raquel, Brad Glenn, Brad Clip, Sis Rosa at kay Nanay Sally. Ganon din kay Sis M, Sis Maggie, Sis Toby, kay Brad Bong, Sis Angela, kay Brad Judens at kay Brad Wilson. Hello sa Group 4 ng Alcosais, Sis Ern, Sis Divine, Sis Weng, Sis Cheng, Sis Mai at saka kay Sis Mags. Binabati ko pa rin yung ating mga barkada dito sa Alcos naman, Sis Tessie, Sis Mona, Sis Alma, Sis Alicia, Sis Eda, Sis Jo, Brad Henry, Brad Jonathan, Brad John, Brad Ruben, Brad Ronel, Brad June, Brad Ed, Brad Anthony.
At siyempre sa aking mahal na asawa, si Tess, at sa aking mga anak, Nico, Ellen, Shasha, and Andrew, at sa aking nanay na nandiyan sa Pilipinas, ingatan nawa po palagi ng Panginoon at sa aking mga kapatid. Ayun, Noel, kumusta naman dyan? Ayun na. Oo nga, okay naman, Bert. At bakikibati rin ako dyan sa lahat ng mga nabati mo sa Kalye Pogi. Yan, baka na madamay tayo, Bert. Ito yung nababanggit mo yung Kalye Pogi. Pero ay, ngayon, medyo unusual din yung temperature dito sa amin, Bert. Dahil medyo mainit ngayon. Kahapon, mas mainit. At ngayon, mainit pa rin. Compared dun sa mga nakaraang mga taon na ganitong panahon, minsan nararanasan na snow dito sa lugar namin sa Alberta, Bert. Oh, dito rin we are expecting na papunta na tayo sa winter, pero gaya ng sinasabi mo, meron time na paggabi malamig, pero ngayon mainit. Tingnan mo, pinagpapawisan ako. Kaya dito sa darating na November 30 hanggang December 12, ay magkakaroon dito ng COP28. Ito yung pag-uusap or discussion regarding sa climate change. At yan din ang isa natin sa aabangan dahil nga dito sa nangyayaring climate change, medyo iba yung ating temperatura o climate na nararanasan as expected before. Kasi dito kapag ganito mga panahon, dapat malamig na yan. At ganoon din sa nababalita natin sa iba't ibang panig ng mundo, mga bansang dating hindi binabaha, ngayon binabaha. So talagang ito ay effect ng climate change na tinatawag, Noel. Oo nga, at syempre kasabay pa niyan yung mga itong balita na laman ng balita natin ngayon, Bert, yung nangyayaring kaguluhan diyan sa bahagi ng Israel. Kaya syempre nakaantabay din tayo dahil marami tayong mga kababayan din na nandiyan. At yun nga, yung ating embahada din, yung ating mga konsulado, bumuo din sila ng mga team para naman ay umalalay at magantabay din sa pangangailangan ng ating mga kababayan diyan, lalo na sa mga kailangan na repatriate. Bert, sana okay naman awat tulong ng Panginoon na yung ating mga kababayan diyan ay sana iligtas naman sila, Bert. Oh, Noel, nakakalungkot na balita itong nangyayaring gera between Israel and Palestine, Dahil sa balita, meron ng mga namatay ng mga civilians, mga nadadamay ito sa pag-aalit nitong dalawang bansa. At we are hoping na talagang magkaroon na ng kasunduan itong Ukraine at Russia. Pero ngayon masamang balita kasi meron pang nadagdag na kaguluhan between Palestine at saka Israel, Sana naman magkaroon ng lunas ito at kasi ang naapektuhan talaga yung ating mga kapwa-tao, yung mga civilians na nandyan. Yung balita, di ba, talagang isang building sumabog at talagang nag-collapse at maraming mga nasawi na mga kapwa-tao natin, Noel. Oo nga, at dun sa Sydney, sa isang balita din kanina, yung pagkakaroon nila ng rally din dyan sa may part ng opera sa Sydney, sa may bahagi na yan. At hindi lang doon, Bert, kasi dito rin sa Toronto, dito sa Calgary, meron din. Sa ibang bahagi din ng probinsya ng Alberta, nagkakaroon din ng mga rally between dyan sa mga Israeli at saka yung mga Palestinians. Kaya sana naman ay maging okay naman at wala namang madagdag pa ng mga mababalitaan tayo ng mga naging sakunapa o naging mas masamang epekto nitong nangyayari nga na ito na kaguluhan din dyan. Pero Bert, makibalita din tayo sa ating kasama sa Pilipinas. Nandiyan na si Amigo Sherwin. Hello sa iyo, Amigo. Good morning dyan sa Pilipinas. Ano ba ang ating mga abangang humahataw na mga balita ninyo? Yes, good morning Noel at Bert. Ayan, at napag-uusapan nyo nga yung kaguluhan na nangyayari ngayon dyan sa Israel at sa mga taga Palestina, At syempre hindi natin maiaalis dyan, Noel, Bert, yung pag-aalala din ng ating mga kababayan na nandito sa Pilipinas at may mga mahal sa buhay o kamag-anak dyan sa lugar ng Israel. Kaya marami din tayong mga kababayan dito na nakatutok nga dyan sa mga update na balita dyan sa Israel, Noel at Bert. Pero dito sa atin, sa mga balita natin ngayong umaga rito, pinagpapauna na natin kasi kahapon inanunsyo nga na magkakaroon ng medyo malaki-laki na tapya sa presyo ng produktong petrolyo at yan ay ipatutupad ngayong araw ng Martes dito sa atin. Kaya
ayan, medyo good news para sa ating mga motorista na nag-aabang ng pagbawas dito sa petroleum products at kabilang na nga ako doon. Hindi talaga ako nagpakarga kahapon ng diesel at inantay ko itong araw na ito para at least kahit papano baka menos tayo, Noel at Bert. Oo naman amigo, at talagang every single cents counts. Kaya talagang dito rin sa amin, gaya ng binabanggit ko rin kung minsan, na talagang ang mga kababayan din natin dito, naghahanap din sila ng ibang mga options para mas makatipid, lalo na sa mga yung mga basic na pangangailangan natin. Isa na nga dyan, siyempre yung pagpapagas. At lalo na dito sa lugar namin, amigo, talagang necessity dito ang sasakyan dahil hindi kagaya yan sa Pilipinas na maraming mode of transportation na pwede kang maging option. Pero dito, pupunta ka lang sa groceries, pupunta ka sa ganito, sa ganon. Kailangan mo talaga ng sariling sasakyan na ipagmamaneho dahil very limited dito sa lugar namin yung public transportation. Meron naman pero hindi kagaya dyan sa Pilipinas na napakaraming mga options. Kaya yan talaga yung mga kababayan natin na nakakausap din dito, na hinihintay nila yung ganitong araw kasi mas mura o kaya naman pumupunta dun sa isang malaking gas station din dito, no? Para doon ay makakuha rin ng mga discounts. Kaya lang yung mga nakakapagpagas doon ay yung mga members lang din ng mga nung company na yon, kaya o nung groceries na yon. Kaya yun Bert, diyan sa inyo, kamusta naman ba yung presyo ng mga gasolina diyan? Yes, hello amigo Sherwin. Magandang balita yung nabanggit mo kanina dahil ang anak ko nandyan, may sasakyan din ginagamit. Kaya nga minsan nagkukwentuhan kami, talagang malaki ang gastos sa kanyang, kasi nag-aaral sa UST ng law. No? Although ito po kasing aking bunsong anak ay nagtrabaho na rito sa Dubai for 2.5 years. Kaya lang nagsabi na, Daddy, parang gusto ko mag-aaral ulit. Gusto ko mag-take ng law. So umuwi siya para ngayon nasa second year na siya. At yan ang isa sa iniinda niya, yung yung sa kanyang gasolina, no? Kanyang pang-araw-araw na pagpasok sa eskwelahan. Pero kaya nga ito ay natutuwa ako dahil magandang balita ito, amigo Sherwin, dahil makakabawas ito sa kanyang gastos, ano? Pero dito naman Noel, amigo Sherwin, maganda ang transportation dito, no? Meron tayong metro train, may mga buses, may mga taxi. Although meron din na siyempre kapag ikaw ay masasakyan, mas mas convenient din kasi kung ikaw ay may sasakyan, mas marami kang magagawa. Unlike na kung ikaw ay magbabas, kasi na-try ko din, ano? You have to wait for 30 minutes para ikaw ay makapunta sa isang lugar na patutunguhan mo. Ganon, Noel. Ayun. Dito sa atin, naalala ko lang yung sa Noel yung nangyayari ngayon sa Israel at biglang sumagi sa isip ko na buti na lang dito sa ating bansa sa Pilipinas walang mga ganyang pangyayari, no, na kaguluhan kung saan nag-declare na ng gera, no, kung saan maraming nasasawi. Dito sa atin, mga naging balita natin dati sa iba't ibang mga probinsya yung patuloy na pagsuko ng mga nasa panig o miyembro ng mga rebelding grupo. At yun nga sana ipanalangin natin sa Panginoon na sana nga ituloy-tuloy yung kanilang isinasagawang pagbabalik loob sa pamahalaan para magkaroon sila ng maayos na pamumuhay at magkaroon sila ng kapayapaan din, at yung kanilang pamumuhay ay hindi na maging kagaya ng araw na patago-tago sa mga kabundukan, kundi yakapin yung programa ng ating pamahalaan para sa kanila na nakikita naman natin at naibabalita rin naman natin na yung programa ay maganda dahil nabibigyan sila ng pagkakataon na makapagbagong buhay at nagkakaroon din sila ng marangal na pagkakakitaan. Hindi kagaya ngayon sa nangyayari nga diyan sa lugar ng Israel kung saan marami ang nasawi at patuloy yung nangyayaring kaguluhan. At yan ang isa sa mga inaabangan din ngayon ng ating mga kababayan, Noel at Bert, na may mga kamag-anak nga diyan sa Israel, Noel. Oo nga, amigo, at and we'll keep you updated dyan sa mga nangyayari din, dyan sa may panig na yan. At alam naman natin, amigo, na ang epekto talaga niyan, syempre maging dun sa mga, lalo na sa mga sibilyan, sa mga pamilya din, na nagpapahirap lalo sa sitwasyon ng kanila, dun sa mga ganyang mga pangyayari sa mga bansa na yan. Pero mag-update kami, amigo, sa inyo sa mga susunod na araw pa ng ating pagbabalita. At abangan din namin ang inyong mga humahataw na mga balita dyan sa Pilipinas. Maraming salamat, amigo Sherwin.
Sherwin at sa ating mga correspondents mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mga kasambahay, kung meron kayong hindi napanood na balita o nais niyong muling tunghayan ang UNTV News Worldwide, maaari niyo po itong balikan sa aming mga official social media account. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood niyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At narito naman po ang mga salita ng Diyos na maaari nating baunin sa pagpapatuloy ng araw na ito. Nasusulat sa Book of Proverbs, chapter 4, verse 18. But the path of the just is as the shining light, that shineth more and more unto the perfect day. Amen. Salamat sa mga salita ng Diyos na siya nating gabay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At sa ating mga kasambahay, lagi po nating lalakipan ng panalangin ang ating bawat paggawa. At yan po ang mga umatikabong balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong umaga ng Martes, October 10, 2023. Susunod na ang programang Hataw Balita Pilipinas sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350. Mula rito sa Dubai, United Arab Emirates, ako si Bert Cerudo. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350, mula rito sa Edmonton, Alberta, Canada, ako naman si Noel Poliarco. Dito sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Milyong salamat po sa Diyos.